Ma'am, ang sakit po dito sa ibaba. Gabi-gabi po pumapasok si Papa sa kwarto ko at sinasaktan niya ako. Sa nanginginig na boses ng 7 taong gulang na si Maya, agad na tumawag ng pulis ang gurong si Clara Santos. Ngunit ang sagot ng mga pulis ay nakakagulat. Ang ama ni Maya ay 3 buwan ng comatose sa ospital. Kung ganoon, sino ang nananakit sa batang ito? Ma'am, bakit po laging pumupunta si Papa sa gabi? Sabi po nila, nasa ospital siya. Isang mas nakakakilabot na detalye ang natuklasan sa diary ni Maya. Dahil wala na si ate, ako na raw ang susunod. Pwede rin daw akong mawala tulad niya. May ate si Maya, ngunit saan siya naglaho? Kung sakaling bigla akong mawala, pakisabi sa mga pulis na imbestigahan nila si Kuya. Ano ang tunay na kahulugan ng huling habilin ni Isabel sa kanyang mga kaibigan? Ano ang madilim na lihim na itinatago ng pamilyang ito? Magandang araw. Ako po, si Clara Santos, 27 taong gulang, at nagtuturo sa isang maliit na pampublikong paaralan sa Quezon City. Bago pa lang ako sa pagiging guro, ngunit itinuturing kong parang sarili kong anak ang bawat estudyante ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay personal kong naranasan. Akala ko noong una ay isa lamang itong simpleng kaso ng child abuse, ngunit habang tumatagal, isang katotohanang hindi ko kailanman inakala ang unti-unting nabunyag dahil hindi ko binalewala ang isang maliit na senyales mula sa isang bata. Nalaman natin ang lahat, ka. Sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, mapagtanto natin kung gaano karami ang mga batang nangangailangan ng tulong sa ating paligid at kung gaano kahalaga ang ating pagmamalasakit bilang mga nakatatanda. Isang maulang umaga ng Mayo sa isang mababang paaralan sa Quezon City. Nakatayo si Clara Santos sa harap ng kanyang klase sa grade 2 at sinimulan na ang pagtawag sa attendance. Sa edad na 27, baguhan pa lang si Clara bilang guro, ngunit mayroon siyang kakaibang kakayahang mapansin ang bawat munting pagbabago sa kanyang mga estudyante. Maya Cruz? Isang mahinang tinig ang narinig mula sa likuran ng silid-aralan. Nang tumingin si Clara sa direksyon na iyon, nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Si Maya, hindi tulad ng ibang mga bata, ay nakayuko lamang sa kanyang upuan. Lukot ang kanyang puting blusa ng uniforme, at sa kabila ng mainit na panahon ng Mayo, nakasuot siya ng isang long-sleeve na hoodie. Napansin ni Clara na tila may mali sa paglalakad ni Maya. Bawat hakbang niya ay maingat, na para bang may masakit sa kanyang katawan. Lumipas ang unang klase, aktibong nagtataas ng kamay at sumasagot ang mga bata. Ngunit si Maya ay nanatiling nakasubsob sa kanyang desk. Ilang beses sinubukang kausapin ni Clara si Maya, ngunit bahagya lamang itong tumatango at hindi nagbibigay ng maayos na sagot. Dumating ang oras ng recess. Habang nagtatakbuhan ang mga bata sa labas, inayos ni Clara ang silid-aralan at napansin na si Maya ay nakaupo pa rin. May kinukuha ang bata sa kanyang bag nang bigla itong napangiwi sa sakit. Nang lumapit si Clara, nagulat si Maya at napaangat ng ulo. May mga tuyong bakas ng luha sa mga mata ni Maya at ang kanyang mga labi ay nanlalamig at maputla. Ma'am! Nanginginig ang boses ni Maya. Pwede po bang pumunta sa CR? Oo naman. Gusto mo bang samahan kita? Umiling si Maya. Ngunit nang subukan niyang tumayo, napangiwi siyang muli at napaupo. May naramdaman si Clarang hindi tama. Maya, may masakit ba sa'yo? At doon na nangyari. Nang subukang iangat ni Maya ang kanyang bag, bahagyang umangat ang kanyang hoodie at nakita ni Clara ang isang malaki at maitim na pasa sa tagiliran ng bata. Namutla ang mukha ni Clara. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Mabilis na ibinaba ni Maya ang kanyang damit. At sa mahinang boses, na parang nagbubunyag ng isang malaking sikreto, bumulong siya. Masakit po. Sobrang sakit, ma'am. Lumuhod si Clara para magpantay ang kanilang mga mata. Sino ang gumawa niyan? Sino ang nanakit sa'yo, Maya?
Nagsimulang manginig ang mga labi ni Maya. Ilang sandali ng katahimikan, habang ang tawanan ng mga bata ay naririnig mula sa labas. Ngunit sa loob ng silid-aralan, tila tumigil ang oras. Si Papa po. Si Papa ang gumawa. Nablangko ang isip ni Clara. Child abuse. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Maya, sandali lang. Ha? Tutulungan ka ni Ma'am. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang isinasara at nilulak ang pinto ng silid-aralan. Nasa labas pa rin ang mga bata. At sa sandaling ito, kailangan niya ng oras na silang dalawa lang ni Maya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa 911. Hello? Pulis po ba ito? Gusto ko pong mag-report ng child abuse. Pinilit ni Clarang maging kalmado habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ang kalagayan ni Maya, ang mga pasa, at ang sinabi mismo ng bata. Sinabi ng pulis sa kabilang linya na agad silang darating. Ngunit pagkalipas ng 15 minuto, ang sinabi ng dumating na pulis ay yumanig sa buong mundo ni Clara. Ma'am, pasensya na po, pero ang ama ni Maya Cruz, si G. Ramon Cruz, ay kasalukuyang comatose sa ospital. 3 buwan na po, nahilo si Clara. Po? Si G. Ramon Cruz po ay nagtamo ng matinding pinsala sa isang car accident noong Pebrero at hindi pa po nagkakamalay hanggang ngayon. Ibig sabihin, imposibleng ang ama niya ang nanakit sa kanya. Bago pa man matapos ng pulis ang kanyang sasabihin, nanghina ang mga tuhod ni Clara. Kung ganoon, sino ang papa na tinutukoy ni Maya? Nagsisinungaling ba ang bata? Nakatitig pa rin si Maya sa kanya mula sa kinauupuan nito. At nagsalita ito. Ma'am, bakit po laging pumupunta si Papa sa gabi? Sabi po nila nasa ospital siya. Sa sandaling iyon, tila biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng silid. Kinilabutan si Clara. Mayroong mali. Hindi. Mayroong isang bagay na lubusang mali. Patuloy pa rin ang pagpatak ng ulan sa bintana. At ang tawanan ng mga bata ay naririnig pa rin sa labas. Ngunit ang munting silid-aralan, kung nasaan sina Clara at Maya, ay naging isang espasyo ng isang lihim na hindi maaaring pasukin ng sinuman. At sa loob ng lihim na iyon, mayroong kadiliman, pagdurusa ng isang bata, at isang katotohanang hindi pa nabubunyag. Hinawakan ni Clara ang munting kamay ni Maya. Malamig at nanginginig, ramdam na ramdam niya ang takot ng bata. Ano ang nagdulot nito sa kanya? At totoo nga bang ang isang amang comatose ang gumugulo sa kanya gabi-gabi? Maya. Maingat na nagsalita si Clara. Proprotektahan ka ni Ma'am. Huwag kang matakot. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Maya ay lalo pang nagpagulo sa isip ni Clara. Ma'am, kailan po ulit siya matutulog? Hanggang kailan po siya sa bahay namin? Paanong makakauwi sa bahay ang isang amang comatose? Tinitigan ni Clara si Maya. Ang mga mata ng isang 7 taong gulang na bata ay puno ng takot na kahit isang matanda ay mahihirapang tiisin. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Clara. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang huling sinabi ni Maya. Kailan po ulit siya matutulog? Paanong makakauwi sa bahay ang isang amang comatose? Nagpagulong-gulong si Clara sa kama. Iniisip ang daan-daang posibilidad, ngunit wala ni isa ang may lohikal na paliwanag. 5:00 ng madaling araw, sumuko na si Clara at bumangon. Habang nagkakape at nakatingin sa labas, napansin niyang tumila na ang ulan. Mabigat ang kanyang dibdib dahil sa pag-aalala kay Maya. Ligtas kaya siyang nakatulog? 7:30 ng umaga, mas maagang dumating si Clara sa eskwelahan. Tahimik pa ang maliit na paaralan. At tanging ang guwardiya sa gate ang bumati sa kanya. Habang naglalakad sa pasilyo papuntang faculty room, naisip ni Clara na parang panaginip lang ang lahat ng nangyari kahapon. Ngunit pagpasok niya sa silid-aralan, napagtanto niyang lahat ay totoo. Walang laman ang upuan ni Maya. Lumipas ang 8:00, lumipas ang 8:30, ngunit hindi dumating si Maya. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. May nangyari kayang masama kagabi? Agad siyang tumakbo sa opisina ng principal para i-report ang sitwasyon. Ang principal? Si G.
de la Cruz, isang lalaking nasa mid-60s na may mabait na mukha, ay unti-unting kumunot ang noo habang nakikinig kay Clara. Ma'am Santos, tumawag po ang pulisya kahapon. Ang isang ahensya para sa kapakanan ng bata ang pansamantalang kumuha kay Maya para sa kanyang proteksyon. Kung ganoon, nasaan po si Maya ngayon? Nasa isang ligtas na lugar po siya. Ngunit huminto sandali si G. de la Cruz. Ma'am Santos, sigurado po ba kayo sa report ninyo? Totoo pong 3 buwan ng comatose si G. Ramon Cruz. Ako mismong tumawag sa ospital para kumpirmahin. Naguluhan si Clara. Pero malinaw po ang sinabi ni Maya na ang papa niya. Minsan, hindi pa kayang pag-ibahin ng mga bata ang imahinasyon sa katotohanan. Bukod pa riyan, nabalitaan kong ang asawa ni G. Cruz ay dumaranas ng depresyon mula nang maaksidente ang asawa niya. Mahirap ang sitwasyon ng pamilya, kaya naiintindihan naman kung naguguluhan ang bata. Dahil sa sinabi ng principal, nagsimulang magduda si Clara kung nagpadalos-dalos ba siya. Ngunit ang maitim na pasa sa tagiliran ni Maya ay totoo. Iyon ay hindi imahinasyon. Nagsimula ang klase sa umaga, ngunit ang isip ni Clara ay na kay Maya pa rin. Nagtataka ang mga bata kung bakit tila lutang ang kanilang guro, ngunit hindi niya masagot ng maayos ang kanilang mga tanong. Pagdating ng tanghalian, nagpa siya si Clarang ayusin ang upuan ni Maya. Binuksan niya ang drawer ng desk at nakita ang ilang lapis, pambura, at isang maliit na kulay rosas na pencil case. Nang hawakan niya ang pencil case, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Ito ay isang ordinaryong plastic na pencil case, ngunit puno ito ng mga gasgas. At ang mga gilid nito ay pudpod na para bang sinadyang kaskasin. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga maayos na nakasalansan na Crayola at sign pen, ngunit sa ilalim nito, may natuklasan si Clara, isang maliit na kwaderno, masyadong maliit at simple para tawaging kwaderno. Gawa ito sa A4 paper na tiniklop ng 4 na beses at ini-stapler sa gitna. Sa pabalat nakasulat sa sulat kamay ng bata ang mga salitang, "Mga lihim ng gabi." Nanginginig ang kamay ni Clara. Dapat ba niyang buksan ito? Ito ay pribadong diary ng isang bata. Ngunit para sa kaligtasan ni Maya, kailangan niyang alamin. Pinigilan niya ang pag-aalinlangan at binuklat ang unang pahina. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang kulay sa mukha ni Clara. Sa unang pahina ay may isang drawing na gawa sa Crayola. Isang bahay na kulay kahel at pula na para bang nasusunog. Sa harap ng bahay, may isang maliit na manika na bali ang mga braso at binti. Nang buklatin niya ang sumunod na pahina, isang mas nakakagimbal na nilalaman ang kanyang nabasa. Nakasulat sa sulat pambata ni Maya. Dumating na naman siya. Dahil wala na si ate, ako na ang susunod. Masakit. Sobrang sakit. Pero bawal sabihin kay mama. Baka mawala rin ako tulad ni ate. Dumagundong ang puso ni Clara. Ate? May ate si Maya? Mabilis niyang binuklat ang mga sumunod na pahina. Bakit biglang nawala si ate? Umiiyak lang si mama kapag pinag-uusapan namin siya. Sabi nung tao, pinarusahan daw si ate kasi masama siyang bata. Sumigaw ako kagabi. Pero walang nakarinig. Nagtutulog-tulugan si mama kasi takot din siya sa kanya. Hindi na halos maibuklat ni Clara ang mga pahina dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Nang marating niya ang huling pahina, pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Sa huling pahina, isang pangungusap ang paulit-ulit na isinulat gamit ang pulang Crayola. Sumigaw si ate, pero walang nakarinig. Ang pangungusap na iyon ay pumuno sa buong pahina at ang huling linya ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan ng maglaho. Niyakap ni Clara ang kwaderno at napaupo sa isang sulok ng silid-aralan. Hindi ito simpleng kaso ng child abuse. May ate si Maya at nawawala ito. At ngayon, si Maya ay natatakot sa parehong kapalaran.
Agad na tumakbo si Clara sa faculty room at sinaliksik ang student records ni Maya. Doon, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. May ate nga si Maya. Ang pangalan niya ay Isabel Cruz. Dapat ay nasa grade 8 na siya ngayon. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi na pumapasok si Isabel sa eskwelahan simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Opisyal na nakatala na lumipat siya ng eskwelahan dahil sa family matters. Ngunit walang impormasyon kung saang paaralan siya lumipat. Agad na tinawagan ni Clara ang dating paaralan ni Isabel, ang Santa Lucia High School. Ang dati niyang advisor, si Geng Reyes, ay tila nagulat sa tanong ni Clara. Si Isabel Cruz? Nako, napakasakit isipin ang nangyari sa batang iyon. Bigla na lang siyang hindi pumasok simula noong unang linggo ng Disyembre at tuluyan nang nag-drop out. Nag-drop out po? Ano po ang sinabing dahilan ng pamilya? Ang nanay niya mismo ang pumunta rito at sinabing naghihirap daw sila kaya ipinadala nila si Isabel sa probinsya, sa mga kamag-anak nila. Ngunit humina ang boses ni Geengeng Reyes. Sa totoo lang, bago pa man ang Disyembre, malaki na ang ipinagbago ni Isabel. Anong pagbabago po ang ibig ninyong sabihin? Dati, napakasayahin at bibong bata niyan. Sikat siya sa klase at napakagaling niyang tumugtog ng piano. Ipinagmamalaki pa niya na may lessons siya linggo-linggo. May bahid ng panghihinayang sa boses ng guro. Pero noong bandang Oktubre, bigla siyang naging tahimik, tulala sa klase, at iniiwasan na ang mga kaibigan niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. May sinabi po ba siya noon? Tungkol sa bahay nila? O kung anuman? Minsan, tinawag ko siya para kausapin. Tinanong ko kung bakit siya nagbago. Umiyak siya at sinabi sa akin. Huminto sandali si Geeng Reyes bago magpatuloy. Sabi niya, Ma'am, may nakakatakot na tao sa bahay namin. Dahil sa kanya, hindi na po ako pwedeng tumugtog ng piano. Bawal daw po akong gumawa ng ingay. Pagkatapos ng tawag, tuliro si Clara. Ang ate sa diary ni Maya ay totoo at malamang na pareho sila ng pinagdaanan. At ngayon, ang ate niya ay tuluyan ng naglaho, hindi na makapaghintay si Clara. Pagkatapos ng klase, nagtungo siya sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ang bahay ni Maya ay isang 2-story na bahay. Malinis tingnan sa labas, ngunit lahat ng bintana ay natatakpan ng kurtina kaya hindi makita ang loob. Kumatok siya. Ilang sandali, isang boses ng babae ang narinig. Sino yan? Magandang hapon po. Ako po si Clara Santos, ang teacher ni Maya. Ilang sandali ng katahimikan bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa early 40s ang sumilip, ngunit mukha siyang pagod at nangangayayat na may malalalim na dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Siya ang ina ni Maya, si Elena Cruz. Ay, kayo po pala ang teacher niya. Pasensya na po. Medyo magulo ang isip ko ngayon. Mahina ang boses ni Elena na parang isang taong matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Pinatuloy niya si Clara sa sala, ngunit kahit ang paglakad niya ay tila hindi sigurado. Pagpasok sa sala, may naramdamang kakaiba si Clara. Maayos ang bahay, ngunit may isang madilim na pakiramdam na bumabalot dito. Agaw pansin ang isang family picture na nakasabit sa dingding. Isang ama, isang ina, at 3 anak. Ang ganda po ng family picture ninyo. 3 po pala ang anak ninyo? Biglang nanigas ang ekspresyon ni Elena. Ah, oo. Yung panganay si Miguel, tapos si Isabel, at bunso si Maya. Nasaan po si Isabel ngayon? Ang sabi po sa school, lumipat na raw siya, namutla ang mukha ni Elena. Sandali siyang hindi nakapagsalita bago sumagot sa nanginginig na boses. Nasa probinsya si Isabel. Sa mga kamag-anak namin, nahirapan kasi siyang mag-adjust dito sa Maynila, ngunit hindi makatingin nang diretso si Elena kay Clara.
Halatang halata na nagsisinungaling siya. Kailan po siya babalik? Hindi ko pa masabi. Mukhang masaya naman siya doon. Noon, may narinig silang mga yabag mula sa ikalawang palapag. Isang lalaking teenager ang bumababa. Matangkad siya at maayos tingnan, ngunit may lamig sa kanyang mga mata na hindi angkop sa kanyang edad. Ma, may bisita po tayo? Ang boses ng binatilyo ay magalang, ngunit may halong kalkulasyon. Dali-daling sumagot si Elena. Miguel? Anak? Ang teacher ni Maya. Mag-hello ka. Magandang hapon po. Ako po si Miguel Cruz. Magalang na bumati si Miguel, ngunit nakaramdam si Clara ng pag-iingat sa kanyang mga titig. Para siyang inoobserbahan at sinusuri. Anong grade mo na, Miguel? First year high school na po. Madalas pong ikwento ni Maya ang tungkol sa inyo. Talaga? Ano raw ang sabi niya? Ngumiti si Miguel, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sabi po niya, lagi niyo raw po siyang binibigyan ng atensyon. Salamat po. Habang kausap si Miguel, lalong kinabahan si Clara. Para sa isang 16 taong gulang, masyado siyang kalmado at tuso. At sa paraan ng pagtingin niya sa kanyang ina, mayroong autoridad. Kailan mo huling nakita si Isabel? Biglang nanigas ang mukha ni Miguel. Si Ate Isabel po? Noong Disyembre yata. Bigla na lang po siyang umalis. Bigla? Opo. Isang umaga. Paggising ko, wala na po siya, sabi ni Mama. Pumunta raw sa probinsya. Sumingit si Elena. Ilang araw nang nag-iimpake si Isabel noon. Sabi niya, nahihirapan na siya sa buhay Maynila. Ngunit hindi pinalampas ni Clara ang bahagyang pagkakaiba sa sinabi ni Miguel at ng kanyang ina. Sabi ni Miguel, bigla siyang nawala. Sabi ng ina, ilang araw na siyang naghahanda. Nakakausap niyo pa po ba si Isabel? Lalong namutla si Elena. Kasi, mahina ang signal doon. Minsan, sa landline lang. Pwede ko po bang makuha ang contact number? Mukhang miss na po kasi ni Maya ang ate niya. Sa sandaling iyon, malamig na sumagot si Miguel. Ma'am, ayaw na pong makipag-ugnayan ni Ate Isabel sa pamilya. Gusto niya raw pong magsimula ulit sa bagong lugar. Baka lalo lang po siyang mahirapan kung pilitin natin siyang kausapin. Nakaramdam si Clara ng banta sa sinabi ni Miguel. Masyadong matigas at walang emosyon para sa isang 16 daong gulang. Biglang tumayo si Elena. Ma'am, pasensya na po. Medyo pagod lang ako. Sa susunod na lang po ulit tayo mag-usap. Naintindihan ni Clarang kailangan na niyang umalis. Ngunit habang papalabas, sigurado siya, may madilim at nakakakilabot na lihim ang bahay na ito. Pauwi, muling binasa ni Clara ang diary ni Maya. Sabi nung tao, pinarusahan daw si ate kasi masama siyang bata. Nagkaroon ng bagong kahulugan ang pangungusap na ito. Posible kayang ang tinutukoy na tao ay si Miguel? At naalala rin niya ang sinabi ni Maya. Nawala na lang po si ate habang natutulog. Paano po mangyayari yon? Kinilabutan si Clara. Totoo kayang nasa probinsya si Isabel? O may mas masahol na nangyari sa loob ng bahay na iyon? Hindi makalimutan ni Clara ang malamig na titig ni Miguel. Masyado siyang kalmado at tuso para sa isang 16 taong gulang. Ang kanyang reaksyon kapag pinag-uusapan si Isabel ay tila isang pag-arte. Kinabukasan ng madaling araw, pinuntahan ni Clara ang mga music school malapit sa Santa Lucia High School. Hinahanap niya ang piano school na binanggit ni Gnang Reyes. Matapos ang ilang pagtatanong, natagpuan niya ang isang maliit na piano school kung saan naaalala pa ng may-ari si Isabel. Si Isabel Cruz? Ay, oo. Kawawa ang batang yon. Si Geneng. David, ang may-ari na nasa mid-van FTs, ay napabuntong hininga. May lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano pong klasing bata si Isabel? Napakagaling niyang bata. 3 taon siyang nag-aral dito at ngayon lang ako nakakita ng high school student na kayang tugtugin ang nocturne ni Chopin ng ganoon kaganda. Puno ng damdamin at mahal na mahal niya talaga ang musika.
May halong pagmamalaki at panghihinayang sa boses ni Gineng. David, kailan po siya nagsimulang magbago? Noong bandang Oktubre yata, bigla siyang nawalan ng focus. Nanginginig ang mga daliri niya at bigla na lang hihinto sa kalagitnaan ng pagtugtog. Huminto sandali signang, David. At pagsapit ng Nobyembre, wala na talaga siyang focus. Minsan, bigla na lang siyang iiyak habang tumutugtog. Bakit daw po siya umiiyak? Doon niya sinabi ang isang kakaibang bagay. Sabi niya, Ma'am, may nakakatakot na tao sa bahay tuwing gabi. Sabi niya, bawal na akong tumugtog ng piano. Bawal daw akong gumawa ng ingay. Dumagundong ang puso ni Clara. Nakakatakot na tao po? Oo. Kaya humingi ako ng meeting sa mga magulang niya. Pero ang nanay lang niya ang dumating at sinabing sensitive lang daw ang anak niya. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang siyang huminto. Nag-alinlangan si Geneng, David, at bumulong. Sa totoo lang, noong huling araw ni Isabel dito, kakaiba talaga siya. Mas payat siya, at may mga kakaibang marka sa pulsuhan niya. Tinanong ko siya. Sabi niya, nadapa lang daw, pero hindi yun sugat ng pagkakadapa. Anong klasing sugat po? Parang may humawak sa kanya ng sobrang higpit. Pasa ang buong pulsuhan niya at namamaga ang mga daliri. Hindi na makahinga si Clara. Pareho sila ni Maya ng pinagdadaanan. May iba pa po ba siyang sinabi tungkol sa bahay nila? Tumingin-tingin si Gneng, David sa paligid at lalo pang hininaan ang boses. Minsan, sinabi niya sa akin, si Kuya, pumupunta siya sa kwarto ko tuwing gabi at dahil din kay Kuya kaya naaksidente si Papa. Pero takot si Mama kay Kuya kaya wala siyang masabi. Kinilabutan si Clara. Kuya, si Miguel, ano po ang ginawa ninyo? Nang marinig niyo yon, nagulat din ako. Inisip kong i-report agad sa kinauukulan, pero wala akong ebidensya. At naisip kong baka mali lang ang intindi ng bata. Nanginginig ang boses ni Ginang. David, ngayon, pinagsisisihan ko. Sana pala, nag-report ako noon. Pag-alis sa piano school, hinanap naman ni Clara ang mga kaibigan ni Isabel. Karamihan sa kanila ay pare-pareho ang sinabi. Bigla na lang daw itong naging kakaiba at tahimik. Ngunit isang babaeng estudyante ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Si Ate Isabel po. May sinabi siyang kakaiba sa amin noong unang linggo ng Disyembre. Sabi niya, kung bigla akong mawala, sabihin niyo sa pulis na imbestigahan nila ang kuya ko. Tila hihimatayin si Clara. Ano po ang eksaktong sinabi niya? Akala po namin noon, nagbibiro lang siya. Sabi niya, mukha lang mabait si kuya, pero nakakatakot talaga siya. Ang aksidente ni Papa. Si kuya ang... Tapos, bigla siyang tumigil. Nang hapong iyon, pinuntahan ni Clara ang DSWD shelter para makita si Maya. Takot pa rin ang bata, ngunit tila gumaan ang loob niya nang makita si Clara. Maya, may itatanong si Ma'am. Pwede mo bang ikwento ang tungkol kay Ate Isabel mo? Nag-alinlangan si Maya bago sumagot sa mahinang boses. Takot po si ate kay Kuya Miguel. Laging sinasaktan ni Kuya si ate. Paano kanya sinasaktan? Pumapasok po siya sa kwarto ni ate sa gabi. Kahit umiiyak si ate, nagkukunwaring walang naririnig si Mama. Kahit humingi ng tulong si ate, pinapatahimik lang siya ni Mama. Naluha si Maya. Bago po mawala si ate, kinausap niya ako. Sabi niya, Maya, kung mawala ako, mag-ingat ka kay Kuya. Ikaw na ang isusunod niya. Niyakap ni Clara ang bata. Nanginginig ang munting katawan ni Maya. Naaalala mo ba kung paano nawala ang ate mo? Nang gabing yon, narinig kong nag-away si Kuya at si ate. Sumigaw si ate ng, tama na! Tapos, may narinig akong malakas na kalabog at biglang tumahimik. Huminto si Maya at bumulong. Sabi ni Kuya, naglayas daw siya, pero nandoon pa lahat ng damit at gamit ni ate. Nanigas si Clara. Hindi ito paglalayas. Maya,
Ginawa rin ba sa'yo ni kuya ang mga yun? Tumango si Maya. Simula po noong nawala si ate, si kuya na ang pumupunta sa kwarto ko. Sabi niya, turn mo na. Kapag nagsalita ka, mawawala ka rin tulad ng ate mo. Biglang hinawakan ni Maya nang mahigpit ang damit ni Clara. Ma'am, dahil nagsalita na po ako, hahanapin po ba ako ni kuya? Pinakalma ni Clara si Maya, ngunit sa loob niya ay kumukulo ang galit. Ang 16 taong gulang na si Miguel ay inabuso ang kanyang mga kapatid at nang lumaban si Isabel, itinago niya ito at ngayon, si Maya naman ang biktima. Ngunit ang pinakamasaklap ay alam ng ina nilang si Elena ang lahat, ngunit hindi niya mapigilan si Miguel. Maya, may ideya ka ba kung nasaan ang ate mo? Isang lugar na paborito niya o taguan? Umiling si Maya. Hindi po lumalabas ng bahay si ate. Ayaw po ni kuya na umaalis siya mag-isa. Lagi siyang tinatanong kung saan pupunta at sino ang kasama. Biglang may naalala si Maya. Ay, pero may sinabi po si ate noon, sabi niya. Kung mawawala ako, hanapin niyo sa basement. Basement? Opo, yung silong po namin. Dating bodega ni Papa. Pero si kuya lang ang may hawak ng susi kaya walang makapasok. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Posible kayang nasa silong si Isabel? Ayaw niyang isipin ang ganoong bagay. Maya, may narinig ka bang kakaibang ingay mula sa silong? Minsan po sa gabi, may parang tunog ng kinakaladkad. At minsan po, may narinig akong boses ng babae na sumisigaw ng, tulong! Pero sabi ni kuya, daga lang daw yon. Hindi na napigilan ni Clara ang sarili. Agad siyang tumawag sa pulisya at inireport ang lahat. Ibinigay niya ang testimonya ni Maya, ng mga kaibigan ni Isabel at ng may-ari ng piano school. Opo! Hihingi kami agad ng search warrant. Uunahin naming suriin ang basement. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga si Clara. Nasaan si Isabel? At buhay pa kaya siya? Paulit-ulit sa isip niya ang huling sinabi ni Maya. Ang boses na humihingi ng tulong. Posible kayang hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng saklolo si Isabel sa madilim na silong na iyon? Sabik na hinintay ni Clara ang pagdating ng mga pulis kinabukasan, umaasang mabubunyag na ang buong katotohanan. Hindi nakatulog si Clara ng gabing iyon. Ang boses na humihingi ng tulong mula sa basement ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Posible kayang nagdurusa pa rin si Isabel doon? 5:00 ng umaga, sumuko na siya at nagtimpla ng kape. Ang tanawin ng maagang umaga sa Quezon City ay nasa labas ng bintana, ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng kadiliman. 8:00 ng umaga, tumunog ang kanyang cellphone. Si Detective Morales. Ma'am Santos, nakuha na po namin ang search warrant. Papunta na kami sa lokasyon. 2:00 ng hapon, nagtungo ang mga pulis sa bahay para arestuhin si Miguel. Sumama si Clara. Gusto niyang harapin si Elena, ang inang alam ang lahat ngunit nanahimik. Pagdating nila, tila handa na si Elena sa mangyayari. Nang makita ang mga pulis, napaluhod siya at umiyak. Patawad po, patawad po. Alam ko po ang lahat, pero natakot po ako. Sobrang takot. Habang inaaresto, nanatiling kalmado si Miguel. Tila nang iinsulto pa ang kanyang ngiti. Anong ebidensya niyo? Madali lang gawan ng kwento ang lahat. Ngunit nang ipakita ni Detective Morales ang search warrant, doon unang natinag ang ekspresyon ni Miguel. Miguel Cruz, arestado ka para sa kasong sexual assault at sa pagkawala ni Isabel Cruz. Habang dinadala si Miguel, kinausap ni Clara si Elena. Patuloy lang itong umiiyak. Bakit? Bakit hindi po kayo nagsalita? Hindi ba't dapat niyong protektahan si Isabel? Matagal na umiyak si Elena bago sumagot. Sabi ni Miguel, siya raw ang may kagagawan ng aksidente ng asawa ko. At binalaan niya ako na kaya niya rin akong saktan. Pero hindi po ba't dapat inuna niyo ang mga anak niyo? Natakot din ako. Kay Miguel, bata pa lang siya. Iba na siya. Nanangkit ng hayop.
Nagsisinungaling. Pero sabi ng asawa ko, anak namin siya kaya dapat intindihin. Huminto si Elena. At lalong naging miserable ang kanyang mukha. Noong unang sinabi sa akin ni Isabel, ayaw kong maniwala. Hindi ko matanggap na gagawin yun ng anak ko. Pero habang tumatagal at nakikita kong nagbabago si Isabel, nalaman ko ang totoo. Pero bakit hindi pa rin po kayo nag-report? Sabi ni Miguel. Kapag nag-report daw ako, hindi lang si Isabel ang masasaktan, pati si Maya. At baka matulad din daw ako kay Papa. Nagalit at naawa si Clara ng sabay. Si Elena ay biktima, ngunit kasabwat din. Isinakripisyo niya ang kanyang mga anak para sa sariling kaligtasan. Nasaan po si Isabel? Buhay pa po ba siya? Lalong namutla si Elena at bumulong na parang nagtatapat ng isang madilim na sikreto. Hindi ko rin alam. Simula noong gabing yon, si Miguel lang ang nakakaalam. Noon, may narinig silang ingay sa labas. Sinimulan na ng mga pulis ang paghahanap sa basement. Sabay na napatingin sina Clara at Elena sa bintana. Isang pulis ang tumakbo at sumigaw sa kanyang radyo. HQ! Aki, may nakita kaming importanteng ebidensya sa basement. Requesting for SOCO team. Now, tila hihinto ang puso ni Clara. Nahanap na ba nila ang bakas ni Isabel? Nang marinig ito ni Elena, tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Sasabihin ko na po, ang lahat ng nangyari kay Isabel. Nagsimula ang kanyang pagkukwento. Noong gabing yon, Disyembre 3. Narinig ko na namang nag-aaway si Isabel at Miguel. Mas malakas kaysa dati. Sumigaw si Isabel na, "Tama na!" At sumagot si Miguel, "Sino ka? Para sumbatan ako!" Tahimik na nakinig si Clara. Tapos, biglang may malakas na kalabog. Tunog ng isang mabigat na bagay na bumagsak. At hindi ko na narinig ang boses ni Isabel. Humina ang boses ni Elena. Natakot ako. At hindi ako makalabas ng kwarto. Baka saktan din ako ni Miguel. Kaya nagkunwari na lang akong walang alam. Ano po ang sumunod na nangyari? Mga 3:00 ng madaling araw, pumasok si Miguel sa kwarto ko. Maputla siya. At may dugo ang mga kamay. Kinilabutan si Clara. Ano po ang sinabi niya? Ma, naaksidente si Isabel. Nahulog sa hagdan. Pero alam kong hindi yun aksidente. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang narinig mula sa labas. Detective! May bloodstains dito! At tingnan niyo to! Makalipas ang 30 minutos, dumating ang SOCO team. Maraming ebidensya ang nakuha sa basement, dugo, mga sunog na damit, at isang kakaibang reaksyon sa likod ng isang pader. Sa tunog ng drill, unti-unting gumuho ang lumang sementadong pader. At sa wakas, isang maliit na espasyo ang nabunyag sa likod nito. Lahat ng nasa lugar ay napigil ang hininga. Sa loob ng maliit na espasyo, may mga puting buto at sa tabi nito, ang school ID ni Isabel Cruz. Nang makita ito ni Elena, nawalan siya ng malay. Napasandal si Clara sa pader dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Nahanap na nila si Isabel, ngunit sa paraang hindi nila kailanman ginusto. Lumipas ang 6 na buwan. Muling dumating ang tag-araw sa Quezon City at isang bagong school year ang nagsimula. Nagtuturo pa rin si Clara sa parehong paaralan, ngunit ang buhay niya ay lubusan ng nagbago. Si Maya ay nasa pansamantalang pangangalaga na ni Clara. Si Elena ay sumasailalim sa psychiatric treatment at hindi pa kayang alagaan si Maya. Ma'am, nakipaglaro po ako sa mga kaibigan ko kanina sa school. Si Maya ay ibang-iba na ngayon. Bumalik na ang sigla at saya ng isang normal na bata. Si Miguel ay nahatulan ng life imprisonment. Guilty sa murder, sexual assault, at frustrated murder para sa kanyang ama. Isang Sabado ng hapon, nakaupo sina Clara at Maya sa isang parke sa Quezon City. Maganda ang panahon at puno ng tawanan ng mga bata ang paligid. Ma'am, pwede ko po bang ikwento si ate? Oo naman, Maya. Magkwento ka lang tungkol sa kanya. Napakagaling po ni ate tumugtog ng piano.
Kapag tinutugtog niya yung nocturne ni Chopin, sobrang saya ko po. Para siyang anghel. Ma'am, gusto ko pong mag-aral ng piano. Piano? Opo. Gusto ko pong tugtugin yung paborito ni ate. Para sa kanya po. Ngumiti si Clara at niyakap si Maya. Ang batang ito, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nagsisimula ng bumuo ng bagong pangarap. Sige Maya, sabay tayong mag-aral ng piano para marinig ng ate mo ang pagtugtog mo mula sa langit. Masayang sumagot si Maya. Opo, siguradong matutuwa po si ate. Ang mga bulaklak ng puno ay nililipad ng hangin sa parke. Ang mga talulot na ito ay tila mga pagpapala ni Isabel mula sa langit. Magkahawak kamay na umuwi sina Clara at Maya, handa para sa isang bagong simula at para sa isang pag-ibig na hinding-hindi malilimutan. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sa pamamagitan ng kasong ito, nalaman natin kung gaano kahalaga na huwag balewalain ang maliliit na senyales mula sa mga bata. Dahil seryosong pinakinggan ni Ma'am Clara ang nanginginig na boses at takot sa mga mata ni Maya, nabunyag ang katotohanan. Minsan, ang pinakamalapit na pamilya pa ang pinakamalaking panganib at ang isang mukhang normal na tahanan ay maaaring nagtatago ng mga kakilakilabot na lihim. Ipinapakita rin nito kung gaano kapanganib ang pananahimik dahil sa takot, tulad ng ginawa ni Elena. Ngunit ang pinakamahalaga, may pag-asa pa rin para sa mga batang nasaktan. Sila ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-aaruga, tulad ni Maya na unti-unting bumabangon at nangangarap muli. Sana ay magawa rin nating lahat na abutin ang ating kamay sa mga nangangailangan sa ating paligid. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, subscribe, at i-share sa iba, at iwanan sa comment section kung ano ang gagawin ninyo sa ganitong sitwasyon. Hihintayin din namin ang inyong mga kwento.